So yan, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po mula inyong lingkod, Sam TV Official muling nagbabalik. Ayan. At kumusta po ang lahat. Atin lamang ko kumustahin itong basyan ni Beyonce na kung saan ay, ang pangalan niya po ay si Teresa Matudio Bautista. Ito po yung comment at masulo ba? Masulo. Ayan. Ilalagay na lang natin dito sa ating screen. So, shoutout po kay Teresa Matudio Bautista na nagsasabing, maganda ba? Maganda si Beyonce, sadyang malandi lang. At ang nagsabi ng malandi po ay ito. Ayan, yung pagmumukha na yan, ano? So, nakakatuwa lang dito sa mga taong ito at sabi ko nga kanina doon sa ating live, ito po ay mga matatanda na. Pero ano ang pinaghuhugutan ng mga taong ito? Siguro sila ay dumanas ng hindi magandang pamumuhay nung kanilang kabataan, ano? So, babasahin natin itong sinabi dito ni Teresa. Ayan, Teresa. Ni Teresa, medyo dumidilim tayo, ano? Iba yung ano natin sa likod background kasi nakaharap tayo sa maliwanag at kurtina. So, ang sabi niya dito, tumambay si Beyonce sa 7-Eleven. Ayan. Madaling araw, kasama mga barkadang lalaki. Ganyan ba ang mahinhin na babae? Mga sponsor, isip-isip din. Di dapat ganyan. Tinutulungan, lumalaki na ang ulo. Tumatambay ng barkada, lalaki ganyan. O tumambay daw sa 7-Eleven, kasama nga ang mga barkadang lalaki. Tanong ko lang dito kay Teresita, anong oras ba tumambay sa 7-Eleven? At sinong mga lalaki ang kanyang mga kasama? Baka naman mga classmate o kaya mga pinsanin, pumunta ng 7-Eleven at may binili or nag-copy-copy dun sa 7-Eleven o kasi sa 7-Eleven may mga nabibili dyan parang mga floats siguro, no? O ayan. So, tumambay doon, nag-drinks-drinks lang. Ano ang problema mo sa pagtambay niya sa 7-Eleven? Ito ba ay nakaperwisyo sa'yo? Ha? Ito ba ay nakasagabal sa iyong pamumuhay? At paano mo nakita na siya ay nagtambay sa 7-Eleven? Kapitbahay ka ba nila? Kamag-anak ka ba niya? Spy ka ba niya? Bakit mo alam ang kanyang galawan? Ngayon, kung tumambay man ito sa 7-Eleven, sumakit ba ang tiyan mo? Ha? Manang? Manang! Ha? Mga kabataan ito. Manang, mga kabataan ito. Ha? Hindi ito sila mga santo na nasa loob lamang sila ng simbahan. Mga kabataan ito, may buhay ito, no? May buhay sila. Gagawin nila kung anong gustong gawin nila sa kanilang buhay. Gagawin nila na malaya sila kung anong gusto nilang gawin. Kung ang magulang nga na andyan, gumagabay sa kanila, walang problema. Kasi alam nilang mababait yung kanilang anak. May tiwala siya sa kanyang anak. Ikaw na piste ka. Ano naman ang kinalaman mo sa pamilya ni Beyonce? Ano ang connection mo sa kanila at bakit gano'n na lamang ang galit mo dito sa iyong mga comment na ito, no? Na kesyo malandi, ikaw ba ay nilandi? Asawa mo ba ay nilandi ni Beyonce? Kilala ka ba ni Beyonce o talagang saksakan ka lang ng inggit sa katawan, no? Sobrang inggit mo manang, tanggalin mo yang inggit mo sa katawan dahil masama yan. Kung may mga anak ang babae, baka makita mo yung mga anak mong babae, buntis na dyan sa tabi-tabi sa kapapanghimantay mo sa iba. Ha? Kung ikaw ay may pinagdaanang hindi maganda sa iyong buhay, ay wag mong igaya yung buhay ng iba sa buhay na naranasan mo. At kahit si Beyonce ay tumambay magdamag sa 7-Eleven, hanggat hindi ka naman napiperwisyo ng pagtambay niya sa 7-Eleven, wala kang karapatang pagsabihan siya ng malandi. Kung ikaw na piste ka ang lumandi, wag mong ipahid yung dumi mo doon sa iba para lang may masisi ka doon sa kamiserablihan ng buhay mo. Di ba? Nakakatuwa, ha? Ang dami mong comment, dito. Tapos ito pa yung comment mo, maganda si Beyonce, sadyang malandi lamang. Paano mo nasabing malandi lang? Malandi. Ano ikinalandi ni Beyonce? Bakit galit na galit ka? Alam mo, kung makikita kita, sarap suntukin yung mukha mo. Gigil na gigil pa naman ako dito sa mga klaseng ganito na mga matatanda na kayo, ilagay nyo sa lugar yung pinagkatandaan ninyo. Kung kaedad ninyo si Beyonce, pwede nyo pagsabihan ng malandi yan kasi nilandi yung asawa ko. Kabataan ito, mga millennial, mga new generation, ibang-iba sa takbo ng buhay mo nung ikaw ay kabataan mo na ikaw ay bininta ng nanay at tatay mo sa club. Na pinagpasapasahan ka doon ng mga kalalakihan. Kung naranasan mo yan, huwag mong ipasa dito kay Beyonce. Sabi ko nga, marangal, matino ang pamilya nito kahit naghihirap. Kahit naglalabada lang, kumikita sila sa maayos na pamamaraan na wala silang inaapakang tao. Ngayon, manang, may anak ka ba? May anak ka bang babae? Ay kung yung anak mong babae nagpuputa, naglalandi, nagpuputa, naglalandi, ano, masakit, di ba? Masakit sa isang magulang na kutyain mo ang kanyang anak, Ay kung sabihan ko rin yung putang inang anak mo yung nagpuputa, kung kani-kanita yung anak mo, ano, O ikaw, nagputa ka nung araw, Kaya manang-mana sa kalandian mo yung mga anak mo. Maganda bang pakinggan yun? Hindi ba masakit bilang isang magulang, nagaganyanin mo yung anak,
Napagsabihan mong malandi puta yung anak mo, yung anak ng may anak. Ay ko ibinabalik yan sa'yo. Gaya ng sinabi ko, yung anak mo ipokpok. Yung anak mo kung sino-sinong lalaki ang dumudulirot diyan. Ha? Ano sa pakiramdam mo? Maganda bang pakinggan? Ha? Nahahamakin, kukutsain yung anak mo na hindi mo naman kilala, hindi naman nila kilala. Hindi naman nila kasama sa bahay. Hindi nila alam kung anong pagkatao talaga ng tao. Tapos gaganyanin mo? Kapal ng mga pagmumukha mo, Teresita. Kung ikaw ay nagputa nung araw, huwag mong ipahid sa iba ang libag mo. Ha? Maghudhud ka ng libag mo. Ha? At bantayan mo, yung mga anak mo, kung may anak ka, at baka kung sino-sinong dumidilirot dyan, baka pati asawa mo, hindi mo nababantayan, kapapamantay mo doon sa iba. Di ba, masagwa, balahura, di ba? Pero bakit kayo napapagsabihan na ganito? Bakit nagbabalik sa inyo yung mga pinagsasabi ninyo? Dahil kayo yung nag-uumpisa. Hamak bang sabihin mo ito? Ayan, andyan sa aking computer. Hindi ko pa inilagay doon sa aking TV. Malaki pa yun. Ha? Dito lang. Ayan, basahin niyo yan. Kaso masyadong masulo. Ha? Ayan, masyadong maliwanag. Pero ilalagay natin dito sa ating screen. Ha? Dapat ba? Dapat bang sabihin mo yan doon sa tao na hindi ka naman nila kadikit? Kapitbahay ka ba? Apektado ka ba? Namatayan ka ba? Nung magtambay sila sa 7-Eleven, namatay ba yung pamilya mo? Ha? Nabuntis ba yung anak mo nung magtambay sila sa 7-Eleven? Anong perwisyo ang ginawa sa'yo dito ni Beyonce? Para pagsabihan mong ganon. Para pagsabihan mong malandi. Ha? Anong perwisyo ang ginawa ng batang ito, ha, para pagsabihan mo ng malandi? Ha? Bantayan mo yung anak mo. Ha? Baka kinakastahan niya ng asawa mo. No? Maraming ganun ngayon, diyan sa Pinas, lalo na yung asawa mo i-adik. Huwag kang pamantay ng pamantay dito sa mga kabataang ito. At itong mga kabataang ito, naghahanap buhay lang ito. Kita nyo, nagla-live sailing ng kagabi. Anong ginawa ninyo mga peste kayo, mangkutang ina nyo? Anong ginawa ninyo? Ha? Ibinas nyo ng ibinas yung tao. Wala naman ginagawang ha? Sarap nyo tirisin eh. Ako nakakapagsalita ng brutal sa inyo, no? Kasi, nagbabase lamang po tayo sa kanilang mga komento na below the belt na masasakit. Ngayon, ibabalik natin sa inyo itong mga pinagsasasabi ninyo na mga kalaswaan. Manang Teresita, maligo ka. Nang mawala naman yung dumi ng utak mo. Ha? At tingnan mo yung kapaligiran mo, yung pamamahay mo, baka inuuod yung CR mo, yung kusina mo, nilalangaw. Ha? Tapos yung anak mo, kinakastahan ng iba dyan, ha? Kung sino-sino bumabarako sa anak mo, ha? Yan ang bantayan mo. Huwag kang mamantay dun sa buhay ng may buhay. Ha? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, magsalita. Bata yung pinagsasalita ninyo, hindi nyo yung kaedad. Kung kaaway nyo yan si Beyonce at pinagmumura kayo, ha? Pwede nyo siyang balikan ng mga ganitong mga pananalita. Ako, balikan ninyo kasi pinagmumura ko kayo. Ha? Hindi man lang kayo kinukurot nitong batang ito. Hindi man lang kayo inaano dahil hindi naman kayo kilala. Kayo yung nanggagalayad sa kanyang pagmumukha, sa kanyang kagandahan. Bawat galaw niya ay bibigyan nyo ng kahulugan. Anong klaseng tao kayo? Anong buhay meron kayo, mga peste? Diba? Ang sagwa pakinggan, diba? Tapos anak mo, gaganyan yung anak mo. Ngayon, idemanda niyo ako dito sa sinasabi ko, ganti-ganti lang naman eh. Ibinabalik ko lang sa inyo kung ano yung sakit ng nararamdaman ng magulang nitong batang ito na pinagsasabihan ninyo na itong batang ito pinalaki ng maayos. Ha? Pinalaki ng maayos, iginapang sa kahirapan, tapos gaganyanin, bababuyin lang ninyo na hindi naman kayo kaano-ano. At anong karapatan ninyo magsalita? Ha? Anong karapatan nyo magsalita at pagsalitaan itong batang ito ni Kurot, hindi man lang kayo inaano? Ibig sabihin, inggitira kang putang ina kang piste kang inatay ka. Ha? Wakang ka ng ina mo. Ha? Diba, nakakakulo ka ng dugo, Teresita. Ngayon gusto mo pasikat. Ha? Magpa-jog-jog ka na lang dyan sa asawa mo. Ha? Kung kinakati ka. Ha? Huwag mong ipahid sa iba yung mga kalaswaan ng utak nyo. Ang lalaswa nyo, ang bababoy nyo, ang babastos nyo. Hindi naman kayo inaano. Malaki ang ito. Palibas ang papangit ang mga pagmumukha ninyo kung makapaminta sa kayo, wagas. Pag pangit ang mukha, iterno-terno ha sa ugali. Ha? Medyo iterno-terno ng konti sa ugali. Pag pangit yung mukha mo, iterno mo sa ugali mo. Oo. Diba? Kapal na mga pislok ninyo, mga inatay. At eto, ha? Eto makinig ka, Teresita. Ha? Bantayan mo yung anak mo. Kung wala ka mga anak, bantayan mo yung kapatid mo. Ha? O baka yung lola mo, nagpuputa, hindi mo na alam. Ha? Nagpuputo na yung lola mo. Ha? Naglalako ng puto. Ha? At ikaw, ha? Manahimik ka. Inggitira kang palaka ka. Ha? Sana lang, ha? Sana lang, yung mga pinagsasabi mo ay dyan bumalik sa pamilya mo. Sa pamilya mo sana. No? Sa pamilya mo. Biro mo, nagtambay lang sa 7-Eleven, ginawan mo na ng kwentong hayop ka. Ha? Diba? O, kasama daw ang barkada. Mahinhin na ba? Mahinhin na babae. Mga sponsor, isip-isip, di dapat ganyan, tinutulungan, lumalaki ang ulo.
Bakit sasabihin mo mga sponsor? Bakit mananawagan ka sa sponsor? Wala kang pakialam kung sino man ang tulungan ng sponsor. Kung lahat ng kabuhayan ng sponsor ay ibigay kay Beyonce, wala kang pakialam. Ibig sabihin na puta ka, inggit na inggit ka talaga. Puto, ha? Samahan natin ang dinuguan. Ang putong ito, talaga namang sobra. Ha? Kainggitira. Bakit sa sponsor ka mananawagan? Aba, kahit hostess pa, yung tulungan ng sponsor, wala kang pakialam dahil pera nila yon. Gaga. Pakatanga nitong Teresita na tanong mga Teresita Matudio Bautista. Teresita Bautista. Shout out sa iyong katangahan, kabubuhan, kaipalan, kalukringan. May depression ka rin sa utak. Anak ka ng tinapang duling. Ha? Wala kang magawa sa buhay mo. Magkuskus ka ng CR mo dyan kaysa mamantay-bantay ka sa iba. Ha? Kaya baka yung CR mo inuuod na. Mga tao ito, mga pakialamera sa buhay ng may buhay. Nainggit ka dahil hindi ikaw ang inesponsoran. Maghanap ka rin ng sponsor mo. Punyeta ka. Nangyang to? Pinagsasabi itong hayop na to. Oh? Grabe. Ilalagay po natin dito sa para mabasa nyo. Sa sunod nga, dito ko sa TV i-connect para para makita natin. Na? Buisit kang babae ka. Sabunutan ko yung kulot mo dyan sa babae. Wala. Manahimik ka, Cordapia. Huwag kang mangialam sa buhay ng may buhay. Ha? Comment pa. Kaya lahat ng comment mo, re-reactionan ko, mumurahin kita. Babalik ko sa'yo, yung mga pinagsasabi mo, doble, triple. Ha? Pag ikaw napuruhan, huwag kang padima-dimandang yawa ka, ha? Bye-bye.